Every time na nag-upload nga ako mga mamis ng mga videos o vlog ko, madalas akong makabasa sa comment section na kamusta na daw ba ang aking kambal, kung naoperahan na daw ba ako at nabalik na sa normal si kambal. So para nga masagot ko ang inyong mga katanungan mga mamis, tara nga't samahan nyo ako ngayong araw na maglinis ng kambal ko. Aalis kasi kami na kinabukasan mga mamis, kaya kailangan ko na magpalit ng bagong colostomy bag. Bali hinanda ko na nga yung plastic na itim na paglalagyan ko ng mga wipes na pinaggamitan. Kumuha na ako ng colostomy bag na isa at tapos hinanda ko na rin yung mga wipes na gagamitin ko. Kinuha ko na rin yung gunting ko. Itong gunting ko, dito ko lang to ginagamit sa panggupit ko ng wipes. Surgical scissor yan mga mamis. Tapos meron din akong alcohol na naka-ready. Dahil nga magastos ako sa wipes mga mamis, ang ginagawa ko, hinahati ko sa dalawa yung wipes para nga makatipid ako. At sa mga hindi nakaalam mga mami, sa tuwing naglilinis ako ng bituka ko, nagpapalit ako ng colostomy bag ko, laging nasa likod ng camera si daddy, tinutulungan niya ako. Ako nang bahala maglinis ng bituka ko, siya naman ang bahala maglinis ng colostomy bag ko bago nga namin itapon sa basura. Pero yung mga colostomy bag ko mga mamis at saka yung mga pinaglagyan ko ng wipes ko ay nakahiwalay na basurahan yan. Sobrang mabusisi talaga ako mga mamis pagdating sa paglilinis ng kambal ko. Kaya kung napansin nyo, ang linis ng paligid ng aking kambal. Kahit nga yung bakat ng adhesive ay hindi nyo talaga makikita sa paligid. Kung napansin nyo pala mga mamis, kanina pagtaas ko ng damit ko, yung cycling na suot ko ay merong gupit sa gilid. Karamihan talaga sa mga cycling na sinusuot ko mga mamis, pati na rin mga underwear ko ay mga sira. Puro may mga gupit sila sa gilid, pati sa mga bandang singit. Kasi nga naiipit yung tubo ko sa katawan mga mamis. Dahil alam nyo naman yung tubo ko mula sa magkabilang singit, paakyat sa aking balikat. Pero madalas mga mamis, hindi na talaga ako nag-underwear. Tamang cycling lang, tas may gupit pa. Para nga hindi na mahirapan yung tubo ko at hindi na ako nahihirapang kumilos at hindi na rin ako nasasaktan. Kung napansin nyo mga mamis, after kong dinisan yung kambal ko, nag-alcohol ulit ako ng kamay ko. Tapos minasage-massage ko yung paligid ni kambal. Kasi nga mamis, kaya ako ginagawa yun para maiwasan ko yung pagkati kapag dinikit ko na yung adhesive. Kasi nga mamis, pag makati yan, pwedeng magka-rashes yan. Tapos pwede na ma-infection yung kambal ko. Kaya sa tuwing nagpapalit talaga ako ng colostomy bag ko, kapag katapos kong malinisan ng maigi yan, minamassage ko, tapos hinahayaan ko lang muna siya na nakasingaw ng ilang minuto bago ko nga ikabit yung adhesive na ginupitan ko sa gitna para sumakto yung kambal ko. Tapos tsaka ako kinabit yung aking pinaka-colostomy bag. Tapos kung maglinis na kambal ko mga mamis, bago nga ako magligpit ng aking mga pinaggamitan, bahagyang sumakit ang aking tagiliran na may tubo. Kasi nga kumakaskas sa ribs ko mga mamis yung tubo. May time kasi na ganun, biglang masakit. Pero nawawala din naman agad. Talagang normal na kasi yun kasi nga gumagasgas siya doon sa ribs ko. Anyway, pagkatapos ko nga maglinis ng kambal, naligpit ko na yung mga pinaggamitan ko. Tapos naligo na ako mga mamis. Gabi na nung mga oras na to, pagkatapos kong maligo, nasikaso ko naman yung mga dadalhin namin para kinabukasan. Kasi nga madaling araw pa lang ay aalis na kami. Kaya gabi pa lang mga mamis ay naligo na ako. Pagkatapos ko nga maligo, inaayos ko na nga itong mga papel. Chinecheck ko kung ano yung mga dapat naming dalhin. Niready ko na rin yung mga damit na susuotin ko. Habang nag-aayos ako dito, si Athena naman ay naliligo na. Niready ko lang mga mamis yung papel na kailangan naming ipakita kapag nandun na kami sa ospital. Hindi ko pala nasabi sa inyo mga mamis na schedule na pala ni Athena sa doktor na kailangan na tumingin sa kanya. 8 AM ang schedule ni Athena kinabukasan doon sa ospital. Pero alas 5 pa lang ng madaling araw, aalis na kami mga mamis para nga mga 6 or before 7 nandun na kami sa ospital. Wala na kaming makakasama ni Athena mga mamis sa pagpunta sa ospital kasi yung asawa ng kuya ko ay bumalik na ulit siya sa trabaho niya. Bali si daddy na nga lang ang sasama sa amin ni Athena. Ang gagawin na lang namin kapag uwi namin galing ospital, doon na lang matutulog si daddy. Alam ko mga mamis na nagsabi ako sa inyo na kapag tuwing magpapacheck up kami kay Athena or pabalik-balik kami sa ospital, hindi ko na nga lang muna iba-vlog kasi nga nahihirapan din talaga ako. At bukod doon mga mamis, hindi ko rin kasi talaga makwento or masabi sa inyo kung ano ba ang kondisyon ni Athena, kung bakit kailangan namin magpabalik-balik sa ospital. Pero ngayon mga mamis, kaya pinili ko na i-vlog na lang tong araw na to kasi gusto kong kunin yung chance na to na magpasalamat sa isa sa mga kamamis natin dito sa page ko na si Ma'am She MM. Hindi ko na lang ilalagay yung Facebook page niya rito or yung Facebook account niya rito para na rin sa kanyang privacy. Nung napanood kasi niya mga mamis, nung nakaraang buwan yung vlog ko na 2 araw kaming nagpunta sa magkaibang ospital para nga ipatingin si Athena para malaman namin kung ano bang kondisyon niya. Agad na nag-chat yon si Ma'am She MM at nagbigay nga siya ng pang medical expenses ni Athena. At yung binigay nga niya na yun mga mamis na yun yung ginamit namin ngayon dito sa pagpapacheck up nga kay Athena. Actually hindi naman mahal magpa-check up dito mga mamis, magkano lang naman. Talagang napapagastos kami sa mga pamasahe namin. At saka ngayon pa lang talaga namin malalaman mga mamis kung ano ba ang dapat gawin
gagawin kay Athena, kung kailangan niya bang maggamutan or kailangan niyang mag-therapy. Nung nakaraang buwan mga mamis, nung last na balik namin dito sa ospital na to, may binigay sa aming papel yung PEDYA, request ng laboratory. Pero hindi pa naman daw namin agad-agad kailangan ipagawa yun. Antayin lang daw muna namin ulit na ma-schedule si Athena. Parang ako sakaling may request ulit ng laboratory, at least isahan na nga lang daw. Nung araw pala na to mga mamis, dahil nga kasama na namin si Daddy na lang ang pinasama ko kay Athena doon sa loob mismo ng ospital, at ako na lang ang nag-antay dito sa labas. Kasi pag ako ang mga mamis ang sumama kay Athena sa loob, sa sobrang daming tumatakbo sa isip ko, sa utak ko, paglabas ko ng room ng doktor, nakasama ko si Athena, ang dami ko na nakalimutan na sinabi ng doktor. Naintindihan ko naman lahat ng sinasabi ng doktor mga mamis, yun nga lang nakakalimutan ko na talaga. Kaya pag kailangan ko na explain kay Daddy, hindi ko na siya ma-explain ng maayos kung ano ba yung mga sinabi ng doktor. Kaya mas pinili ko na si Daddy na lang ang sumama kay Athena sa loob. Kaya rin pala mga mamis na sinamahan na kami ni Daddy dito sa ospital kahit nga na wala pa siyang tulog kasi galing siya sa trabaho. Kasi nga mga mamis, nung huling nagpunta kami sa ospital na to, yun nangyari kay Athena sa school niya, kaya siya laging pinapasundo sa amin para pauwiin. Nangyari din kay Athena sa ospital 2 beses pa. At buti na nga lang din mga mamis, nung araw na yun ay nasa ospital kami, kaya naagapan siya ng mga doktor. Nung time pa naman na yun mga mamis na nangyari sa kanya yun sa ospital, wala kami sa tabi ni Athena. Nagpunta kami ng cashier ng asawa ng kuya ko, nagbayad kami. Tapos pagbalik namin, sinalubong kami ng guard. Tapos tinatanong kung sino daw yung pasyente namin. Nung sinabi namin na nakakulay pink nga, ang sabi nga nandoon nga daw sa triage na sa doktor, at tinitingnan nga si Athena nung time na yon. So anyway mga mamis, tapos nga kami magpa-check up. After ng check up nun mga mamis, dumiretso kami sa SM North dahil malapit lang naman sa SM North yung ospital. Kasi nga simula umaga wala pa kaming kain, at tapos ang check up ni Athena halos 1:00 na ng tanghali. Kaya doon na kami kumain sa SM North mga mamis. Nag-burger lang kami, hotdog sandwich. Tapos si Athena bumili lang ng paborito niyang macarons, 3 piraso. Tapos tumambay lang kami saglit habang si Athena may tinignan sa National Bookstore. Tapos nun mga mamis, umuwi na rin naman na agad kami kasi wala naman kaming ibang gagawin sa SM North. Tumambay lang talaga kami saglit para ma-relax. Kinabukasan na nga to mga mamis at may pasok na si Athena. Sabi pala sa check-up ni Athena nung araw na to mga mamis ay hindi naman niya kailangan uminom ng mga gamot, pero kailangan ulit namin bumalik next month para nga ma-check ulit siya. So hindi namin alam mga mamis kung hanggang kailan kami magpapabalik-balik sa ospital. Depende kasi sa magiging improvement ni Athena tuwing chine-check up siya ng doktor. Habang nag-aasikaso si Athena ng sarili niya mga mamis, ako naman inaayos ko naman tong papel na galing sa ospital. Tapos nagprint lang kami ni Daddy ng letter. Aware naman yung school ni Athena mga mamis sa condition na meron siya ngayon, and inaalaw nga namin sa letter na kahit na hindi na pauwiin si Athena, pagpahingay na lang sa clinic nila, or di naman kaya kung kaya naman ng teacher na tulungan na lang siya na kumalma, sila na lang ang gagawa. Kasi pag mas pinapauwi si Athena mga mamis, nalulungkot siya, ayaw niyang umuwi, gusto niya ituloy lang yung class niya hanggang sa mag-uwian. Aware din yung mga classmates ni Athena mga mamis, kaya every time na may nangyari kay Athena, tinatawag na lang ng mga classmates niya yung teacher niya, or di naman kaya sasamahan siya sa clinic. Yung letter talaga nung mga nakaraan pa talaga yung naantay ng school, pero kasi inantay talaga muna namin na makaharap namin yung magiging doktor ni Athena para isahang bigay na nga lang nung letter tsaka nung mga papel na galing sa ospital. So dahil nga sa kondisyon ni Athena ngayon mga mamis, kailangan na ulit siyang ihatid ni Daddy papunta sa school, kasi nga hindi pwedeng maglakad siya mag-isa kasi baka mamaya kung ano mangyari sa kanya habang naglalakad siya. Pero pag pauwi naman mga mamis, kahit hindi na siya sunduin kasi kasabay niya naman yung kaklase niya.